Yo par, wag mong papanoorin to kung ayaw mong malaman kung bakit hindi mo dapat bilhin ang Honda Click 160 dahil nandito lahat ang dahilan. Kaya kung ako sa'yo, tapusin mo to hanggang dulo. Dahil lahat ng katanungan mo sa iyong ulo ay pwede kong sagutin yan dito. Bakit hindi ko dapat bilhin ang Honda Click 160? Pero kinuha ko pa rin. Sa dami ng motorsiklong pwedeng pagpilian, bakit nga ba Honda Click ang hindi dapat kunin? Well, kung naghahanap ka ng dahilan para wag ito bilhin, narito ang ilan. Pero teka, baka sa dulo, mapaisip ka rin kung bakit ito pa rin ang napili ko. Ito, isa-isayin nga natin. Unahin na natin sobrang angas ng disenyo. Kung ayaw mong mapansin sa kalsada, huwag mo nang piliin ang Honda Click 160. Sa sporty at agresibo itsura nito, siguradong lilingunin ka ng mga tao. Ang matte colors at sharp lines nito, masyadong premium looking. Baka mas madalas ka pang magpa-picture kaysa magmaneho. Ang pangalawa naman, mas masyado siyang malakas at matipid. Kung gusto mo ng mahina at malakas sa gas, hindi ito para sa'yo. May 157cc ESP Plus engine. Ito na may powerful na arkada pero nakakatipid sa gasolina. So, kung mahilig ka magpa full tank lagi, sayang lang. Kasi ang Honda Click 160, abot kaya sa konsumo. Meron siyang features na CBS. Masyadong safe. Pag akong tawagin ay combi brake system. Kung sanay ka sa delikadong preno, magugulat ka sa combi brake system. Sa halip na madulas ka sa biglaang pagpreno, matutulungan ka nito manatiling balance. Hindi mo mararanasan ang kabado moments. Yung tipong mapapasabi ka ng patay, madudulas na ako. At hindi ka makakahanap ng problema sa storage nito dahil kung ikaw ay katulad ko na ayaw maglagay ng GB box o kaya kung tawagin ay top box, bagay na bagay sa ito. Kung mahilig ka magreklamo na wala kang mapaglagyan ng helmet o gamit, malas mo. Kasi ang 18 liters U-Box ng Click 160 ay napakaluwag. Wala ka ng dahilan para magbitbit ng backpack kung kasya na lahat sa ilalim ng upuan. Panglima, para sa atin ang digital panel, hindi na exciting. Kung gusto mo ng luma at analog na gauge, sorry na lang. Ang full digital panel nito ay sobrang linaw at high-tech, madaling basahin kahit maaraw. Ang LED lights pa, ang liwanag. Di ka na makakahanap ng dahilan para hindi makita sa kalsada. Meron tong napakatibay na gulong. Kung gusto mong mas kabahan sa pagdadrive, malas mo ulit kasi mas malapad ang gulong nito kaya mas stable sa kalsada. Ang tubeless tires pa, paano na lang ang thrill ng biglang flat tire kung hindi agad mauubusan ng hangin. Mahirap hanapan ng ibang kapalit. Kung gusto mo ng motor na mabilis mag-depreciate, hindi ito yon. Mataas ang resale value ng Honda Click 160 kaya mahirap itong i-let go. Hindi ka magkakaroon ng excuse para palitan ito agad. Dahil Honda ito, subok na tibay kaya siguradong matagal mo pang magagamit. Kung gusto mong hanapan ng mali ang Honda Click 160, good luck kasi sa dami ng positibong katangian nito, baka mahirapan kang makahanap ng tunay na dahilan para ito piliin. Kaya kahit pilitin kong hindi ito kunin, dito pa rin ako bumagsak. Ikaw, anong masasabi mo? Handa ka bang huwag piliin ang Honda Click 160 o baka naman tulad ko, mahulog ka rin sa ganda nito? At syempre kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share sa ibang mga par natin dyan. Comment mo rin kung anong motor ang ginagamit mo ngayon at kung Honda Click 160 ba ang next na kukunin mo. Baka naman. At kung may mga gusto pa kayong motor na ipa-review o pag-usapan, sabihin nyo lang sa comment section. Baka ito na ang susunod na topic natin. Gusto nyo ba ng content tungkol sa accessories, mods, o baka naman gusto nyo i-compare natin sa ibang motor? Aba, game tayo dyan. Kaya abang-abang lang mga par. Kita-kit sa susunod na video. Ride safe at lagi lang mag-enjoy sa kalsada.